So mga kapatid, sa buhay po natin mga mananampalataya at lalo sa kultura ng mga Pilipino ay included ang lola at lolo. Nakakalungkot na ngayon in the modern world at ang nakikita natin ngayon lalo sa western country, kapag lola-lolo, nandun na sa comfort age. Tayo naman dito, ina-adapt na rin ng mga Italiano, may Casa de Cura din. Kaya kami kinakabahan ng mga taga-Rastiniano kasi doon lang yung Casa de Cura. Sabi ng bahay na namin, si Kuya Olan. Baka mamaya, magtanda bigla na lang kami ilipat doon kasi malapit lang. Total, malapit lang naman walking distance lang. So yan po ang disadvantage ng merong malapit na Casa de Cura. Kakaba-kaba. Pero kidding aside po, hindi naman po ganito yung ating pagpapalaki sa ating mga anak. At sa atin po, buhay bilang mga mananampalataya, tayo po ay saksi. Marami po sa atin dito na lumaki sa mga lola. Tulad ni Tita Nieves, nadyan sila Yona, sila Gabi. Nakita nila yung kung paano nagturo sa Pilipinas pa lang at maging dito, nakasama natin sila, patuloy silang naggagayad sa atin. Sa kabila po ng pabago-bagong panahon, ay patuloy pa rin silang nagpapaalala ng kahalagahan ng Biblia sa ating pananampalataya, karanasan at karunungan. So mga kapatid, ang teksto po na pagbubulayan natin ay makikita natin sa Kawikaan 17 verse 6. Ang sabi po dito, ang mga apo ay korona ng matatanda at ang mga anak ang kaluwalhatian ng kanilang mga magulang. Amen? Totoo po yan. Sabi, ang mga apo ay korona ng matatanda at ang mga anak ang kaluwalhatian ng kanilang mga magulang. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na salamat po sa biyaya ng buhay, sa kalakasan, sa pribileyo na kami ay dinamo po sa lugar ito upang makapagpuri sa iyo, Panginoon, at makapakinig ng inyong mensahe. Salamat po higit sa aming mga lola, sa aming mga lolo, na nagsisilbing gabay sa aming Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming paglaki, sa aming paglakad, sa aming buhay, mananampalataya ay patuloy silang maging gabay sa aming mga buhay. Patuloy niyo silang samahan, palakasin, at bumaba pa nawa, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Muli po, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, the title of our message ay yung pagpupugay sa mga lolo at lola. Salute sa ating mga grandparents. So, brothers and sisters, why salute? Bakit natin kailangan magpugay sa ating mga grandparents? Una po, ang lolo at ang lola natin ay biyaya ng Diyos. Sa aking pong part, I am not privileged to have a long relationship. Hindi ako nagkaroon ng mahabang relasyon sa aking mga lola at lolo dahil sila po ay namatay ng mga maaga. Yung lolo ko sa father side, 61 na, namatay na. Yung lolo ko sa mother side, hindi ko na po inabutan. At namatay siya September, pinanganak ako ng December. Kaya yung pangalan ko, Eli. Eli sir, kasi Ellen. Ellen kasi yung palayaw ng lolo ko. Kaya nung bata ako, pag umiyak, Ellen, ganun daw ako ng Ellen. Tapos nung ako bata, yung buhay pa yung ancestral kong yung bahay ng nanay ko, yung nag-iisang picture ng lolo ko, pagmukha ko yung tenga. Harang, tapos, malaki. So, yun daw yung inuwa ko sa lolo ko, tapos yung lolo ko mabuting-ting. Magaling sa, malpalikot. So,
somehow doon daw ako binanggit. So, marami tayong mga resemblance. Minsan, kinukuha pa natin yung pangalan ng lolo natin sa father side, tapos yung isa sa kabilang side, tulad ni Red. Di ba, Red? Raymond. Tapos, Edgar. Di ba? So, we value. Ganun natin kamahal ang ating mga lolo't lola. No? So, mga kapatid, we salute them because ito po ay biyaya ng Diyos. Biyaya sila sa atin. Ang sabi doon sa Kawikaan 16:31, ang uban ay korona ng kaluwalhatian na nasusumpungan sa daang matuwid. No? Bakit po mga kapatid? Madalas natin marinig yung katagang papunta ka pa lang, pauwi na ako. Magulang pa lang yun. Paano kapag lola't lola? Diba? Mas matindi po yung karanasan, no? Nung ating mga lolo't lola. No? Kaya po, ang katandaan mga kapatid ay hindi po sumpa. No? Minsan, ano ba naman, ang tanda-tanda ko na. No? Yun po yung madalas kong sinasabi na buti pa nga sila ay tumanda. No? Paano na tayo na mga bata pa? No? Tatanda pa kaya tayo? Sana naman. No? Na tumanda pa tayo, no? Kasi nga mga kapatid, minsan, we look at the age, no, yung mga puti sa ating buhok o yung mga kawalan ng buhok natin, minsan sumasama ang loob natin, pero mga kapatid ng katotohanan, the more white hairs, no, at yung kung wala ka man ng buhok, ito po ay simbolo ng karanasan sa buhay. No? Amen? Totoo po yan. At sa ating pong mga mahal na grandparents, sila po ay isang pagpapala, no? Sa katapatan, sa kanilang buhay. Imagine, kung ang ating pong mga lola at lola ay mga mananampalataya, no? Sila, second generation, third generation, hanggang dun sa mga apo ay mananampalataya. Ito po ay patunay ng isang buhay na kasama ang Diyos. At sila po ay isang pagpapala sa ating mga kapatid. Meron pong isang ilustrasyon, and I want you to picture these brothers and sisters. No? Ang sabi po, ang mga lola at lola ay parang mga aklat na hindi po natin mababasa sa paaralan. At ang bawat kulubog daw ng kanilang mga balat ay kwento ng pagsubok na nalalpasan dahil sa tulong ng Diyos. Amen? So napakaganda po nito mga kapatid. Ito po ay napakagandang ilustrasyon sa atin. Minsan, bahagi po talaga. Minsan, nalulungkot tayo na dumarating sa ating mga buhay na hindi na natin nagagawa yung dating nagagawa natin dahil sa karamdaman, no, kahinaan, kalabuan ng mga mata. Pero ang lahat po ng ito mga kapatid ay bahagi ng buhay. No? Ngunit kung tayo po ay nakapokus doon sa mga bagay na pangwalang hanggan, di ba? Patuloy na pagmamahal, patuloy na pagtuturo, at yun po yung naibibigay na biyaya sa atin ng ating mga grandparents. Hindi lang yung pagsundo sa school. No? Naalala ko yung dad ko nun eh. Sabi niya, okay lang akong maghatid ng mga apo. Basta naka-Montero. Kasi Montero yung silat nun. Sabi niya, Montero. Pero nakakalungkot man, hindi ko natupad. Hindi natupad yung pangarap niya na magsundo ng naka-Montero. No? Kasi nung napunta sila dito, wala rin kaming kotse nun. Sweep lang yung kotse namin. At walking distance lang din. No? So, keeping aside, tayo bilang mga anak, no, ay nare-reminisce natin, no, yung mga panahon na kasama natin yung ating mga magulang. So, we must always cherish it. Pangalawa mga kapatid, ang mga lolo at lola ay gabay sa pamilya. Minsan kasi nakakalungkot, no, lalo sa social media, yung mamalupitan, no, yung mga matatanda. Kung ba hindi na nila kaya na makapagtrabaho, hindi na sila nakakapag-ambang financially. Nakakalungkot. Minsan, ewan ko, kung nakita nyo sa Facebook, no, yung inumudmud
dun sa pinaliliguan na pero hinamaltrato naman, di ba? Nakakalungkot. No? Pero mga kapatid, ang katotohanan po na dapat na ilustrasyon ng aming mga matatanda ay sila po yung gabay. Hindi porket hindi na sila yung bumubuhay sa atin, hindi na tayo makikinig. No? Minsan kasi, pag nawawalan tayo ng respeto, hindi na natin pinakikinggan kasi nga, meron na tayong sariling pamilya. No? Pero mga kapatid, yun nga yung sinasabi ko, no? Yung kanilang experience, hindi po yan matatawaran. At maaaring ganun sila sa atin dahil ayaw na nilang magkamali tayo. Mayroon po mga ganun senaryo. At kaya po, sa atin naman po bilang mga mananampalataya, napakaganda pong alalahanin natin yung buhay ni Timoteo. Kilala niyo ba si Timothy? Si Timothy po ay protege ni Apostle Paul. At kilala po siya sa Biblia. No? Hindi ko alam kung meron pang ibang nabanggit na lola. No? Kita niyo guys, nabanggit pa bang ibang lola sa Bible? Bukod kay Loida, bukod po sa kanya. Parang wala kang alam na nabanggit ng iba pang lola. No? Maaaring meron na nabanggit pero hindi pinangalanan. No? So, ito pong lola Loida ay isang simbolo po ng pagtuturo at paggabay sa buhay po ni Timoteo. At yung pong kanyang nanay na si Eunice. So, dito po nakita natin yung pananampalataya in the first generation, second generation passes through the life of Timothy. Na isang gabay po ng pananampalataya. Kaya po, tayo po na narito ay let us acknowledge yung malaking papel po ng ating mga lola at lolo sa pagpapasa ng pananampalataya. Lalo po sa mga susunod na generation. Sila po ay nagiging ilaw at gabay sa mga apo sa panahon ng kalituhan. Kasi minsan, meron sa atin, lalo yung iba na laki sa lola, laki sa lolo, maaaring mas nakakapagkwento pa sila, nakapagsasabi pa sila ng higit doon sa mga lola nila kaysa doon sa mga magulang. Meron pong mga cases na gano'n. At napakaganda po na ang mga lola talaga ay mga mananampalataya. Wala pong sablay ito. Kasi ang mga payo na maibibigay po ay godly knowledge, mga kapatid. So, as we salute our grandparents, brothers and sisters, we have a responsibility. Hindi lamang yung lagi sila yung may responsibilidad. Tayo rin po. Sabi po dun sa Ephesians 6, verse 2 to 3, igalang mo ang iyong ama at ina. It also corresponds doon sa mga elders po natin, sa ating mga lolo at lola. Ang paggalang at pagpapahalaga ay hindi po natatapos sa ating mga magulang. Saklaw din po nito ang ating mga lola at lolo. So, brothers and sisters, the Bible is teaching us to honor our father and mother. Igalang po ang ama at ina, at dahil po ito po ay isang utos. Ito po ay utos na may kasamang pangako. Ano yung pangako? Hahaba po ang inyong buhay. So yung mga matatanda natin dito, mga kapatid, sigurado po ako, iginalang nila yung kanilang ama at ina. Amen? So totoo po yun. Ito po yung pangako ng Diyos na kapag ginalang natin ang ating mga ama at ina, ay hahaba po ang ating buhay. So mga kapatid, mga paraan po natin. So how can we salute? How can we give back doon sa ating mga grandparents? Una po, ipagdasal po natin sila araw. Pray for them. Bigyan po natin sila ng oras. Hindi lamang po sa panahon ng okasyon. Minsan kasi, tulad tayo dito busy, liban na lang siguro kung kasama nyo sa bahay. Pero minsan, kahit kasama sa bahay, parang normal na lang din. Pero mga kapatid,
tayo. Minsan nga, kahit sa bahay, si Didit, madalas kausap din ng mami. So, ay glad na gano'n ang relationship. No? Sila din po ay mga laki sa lola. No? Madalas kong naririnig yung mga kwento nila na nung buhay pa. So, isa pong maganda na mayroong talagang magandang relationship. No? So mga kapatid, sa ating pong pagkatapos, I want you to imagine this. So dito po tayo magtatapos sa isang kwento. Mayroon pong isang bata na makabagong panahon nito na napakahilig sa gadget. Puro siya cellphone. Pagkatapos ng school, ng kain, siyempre, papasok siya sa kwarto, cellphone, puro cellphone. No? Ito pong pamilya nito ay kasama nila yung kanilang lola. At wala na yung lolo. No? Isang gabi, no, lagi kasi yung lola pumapasok sa kwarto ng apo. Kinakamusta niya yung kanyang apo. Sinasabi, kamusta ang school? How's your day? No? Tapos, lagi niyang sinasabi yung cellphone. Sabi niya, ano ba yan? Anong panahon namin? Wala namang ganyan. Sabi niya, inumubos mo yung oras mo dyan. Nakuubos yung oras dyan. So, yung lola, lagi siyang nagkikwento ng mga bagay na panahon nila. At somehow, hindi natin alam kung nakikinig ba talaga yung bata. Pero yung lola, inspired na doon sa gabi-gabi niyang pagpasok sa kwarto nung kanyang apo, hindi siya tumitigil ng kakakwento. At hindi lang kwento kung hindi yung mga Bible stories din kung kinikwentuhan niya yung kanyang apo. So, maaaring nagkikwento siya nung panahon nila, no? Nung sila ay mga bata pa. So, gano'n naman yung mga elderly natin kung kinikwento yung mga karanasan nila ng araw. Nung isang gabi, yung bata, hinihintay niya na pumasok ng kanyang lola. Pero hanggang sa busy siya sa kakaselfone, siguro, sabi niya, baka napagod lang si lola o may nararamdaman, hindi niya pinansin. So, cellphone lang siya hanggang sa siya nakatulog na. At yun nga, hindi na dumating yung lola sa kwarto. At kinabukasan, itong batang ito ay nagising na lang sa lakas ng iyakan. Sa lakas ng iyakan ng pamilya. Dahil yung pong lola ay hindi na nagising. So mga kapatid, ano po yung makikita natin dito? Ang laki po ng panghihinayang itong batang ito. Na sana hindi niya binaliwala yung oras ng kanyang lola no, sa gabi-gabi na pagpasok sa kanyang kwarto. At nung na-realize niya na wala na yung kanyang lola, ang sakit at ang tindi ng kanyang panghihinayang na kung sana binigyan niya ng pansin yung kanyang lola. Brothers and sisters, ngayon po nag-Grand Parents Day. Huwag po natin ipagdiwag lamang ito sa salita. Kung hindi, gawin po natin ito na may pagmamahal, pagrespeto at pagpapahalaga. Ang ating pong mga lolo at lola ay bigay ng Diyos na dapat pahalagahan at alalahanin habang sila ay kasama natin. Sa mga apo, ang panawagan po sa atin, yakapin at pasalamatan ang inyong mga lola at lolo. Sa mga anak, ipakita ang suporta at pangunawa. Alalahanin natin, mga anak, na darating ang araw na tatanda din tayo at magiging katulad din tayo nila. Sa mga lolo at lola, magpatuloy po sa pagiging halimbawa at halimbawa ng pananampalataya at pananalangin. So mga kapatid, salamat sa Diyos sa ating mga lolo at lola. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu.